tolda, dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa, sa gayoy namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, narito ang hinahanap ninyo. Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera, nakabulagta ito, nakabaong pa sa noo ang tulos ng araw na iyon. Pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang haring Kananeyos. Patuloy niya itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri, maging sa bawat mga talata na nabasa po namin sa hapong ito. Marami pong salamat sa iyo pong mga salita. Dalangin ko po na sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang nagbasa at maging ang bawat mga nakikinig ng iyo pong mga salita na nakabasa nito, Panginoon. Salamat po sa iyo, napakabuti mo, marami pong salamat. Pagpalain mo at patuloy na pagpalain ang buhay po ng bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Esther. Amen. Thank you Lord, at salamat po sa pagbabasa, Pastor Wilfred. At sa susunod po nating gawain, ang scripture reading at opening prayer po by Ate Daisy Salvador. Salamat, kapatid. Basahin ko lang ang sulat mula sa 1. So, chapter 10, verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masaganang lubos. Napakaganda ng verse na ito. Ang talatang ito ay pinapaalala ni Jesus na ang dalawang magkaibang direksyon ng buhay. Ang una ay yung gusto niyang gawin, ang gustong gawin ng kaaway. At yung pangalawa ay yung plano ni Jesus sa buhay natin. Nasasaad din dito na yung mga dyablo, sabi niya nga ang magnanakaw, ang dyablo at ang kasalanan ay hindi kailanman nagdadala ng tunay na kaligayahan. Kaya kahit minsan parang yung ang saya-saya mo, yung exciting mo, yung napakadali lang, ang daling makuha, ang daling makamit sa pamamagitan ng pandaraya, sa pamamagitan ng kasinungalingan, para lang magkaroon ka ng kaligayahan, para lang mapunuan yung excitement sa buhay mo. Pero sa huli, ito ay magdadala ng pagkawala ng buhay natin. Pagkawala ng kapayapaan, pagkawala sa respeto sa sarili, ganun din sa relasyon natin sa buhay at sa ating pamilya, at pagkawala ng pag-asa, hope, na para bang nawawalan ka na ng pag-asa, na mamuhay ng maayos, magkaroon ng pamumuhay na tahimik, at yung na nagkakaroon ka ng maling direksyon sa pamumuhay. Kaya si Jesus, yung turo niya sa atin. Kaya siya dumating para hindi tayo limitahan sa ating mga gawain sa ating buhay, kundi kailangan niya tayong ituwid, kailangan niya tayong baguhin. Pang sa ganon, mapunta tayo sa magandang buhay at may saayos ang ating buhay at mapunta ng maayos ang ating layunin sa ating mga buhay. At mapanatili yung pag-ibig niya sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Kaya sa hapong ito, muli, tinatawag ko kayo para sa ating pag-pray at
Halina Jesus, ang iyong presensya, Panginoon, nawa Lord, Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pangakong buhay, naganap at kasya-kasya. Sa gitna ng mga pagsubok, takot at panghihina, ipaalala mo po sa amin na hindi mo kami nilikha para sa pagkatalo, kundi para maranasan ang katotohanan. Ikaw ang aming pastol at tagapagligtas. Punuin mo po, Lord, ang aming mga puso ng kapayapaan, pag-asa at kagalakang mula sa iyo. Sa bawat araw, gabayan at protektahan mo po kami sa paglayo at paggawasak ng mga kaaway at patungo sa masagana at makabuluhan at pinagpalang buhay na ipinangako mo sa amin. At biyayaan mo rin po kami ng kasaganan at tahimik na pamumuhay. Bigyan mo sa amin, Lord, ang tinatawag na joy, hope, at wisdom at peace sa bawat buhay ng isa sa amin. Muli, Panginoon, sa hapong ito, ang iyong presensya ang manaig at manahan sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po sa aming gawain. Sa iyo lahat, Panginoon, we glorify you, we praise and worship you, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you kapatid. Ate Daisy, thank you. That is full of wisdom talaga, and God bless you more. God bless you more. At sa susunod po, ang ating praise and worship song, let's sing the Lord with love, hope, and power. So para po sa ating praise and worship, Ate Beth, take it away. Take it away. Magandang hapon po sa ating lahat. Tinood ang Diyos, ang Ginoo ay mabuti. Amen? Hallelujah. Kumusta po kayo? Naririnig niyo po ako? Opo. Maliwanag? Okay. Malinaw pa po. Sige. Sabi sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Indeed, ang pag-ibig ng Diyos ay napakaganda. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na mabuhay, hindi lang buhay, kundi buhay na masagana. Amen? Kanina sabi ni Daisy, di ba? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God, our Lord Jesus, came to give us life, life to the fullest. Hindi lang basta buhay, but to live it abundantly. So ngayong hapon, sama-sama nating papurihan ng Diyos, pasalamatan sa kanyang pag-ibig, at itaas natin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Ready na ba lahat? Come on, people. Pwede po kayong sumayaw dyan. Surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I stay.
within in our hearts, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa maganda at sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. That above all things, Panginoon, kami yung inisip mo. Lahat ng paghihirap, ninanas mo for our sake. We thank you for that love, Lord. At hayaan mo ng aming mga buhay, nawa Panginoon, ay maibigay din namin sa iyo. Hindi bilang kabayaran dahil hindi namin kayang bayaran ang kabutihan at pag-ibig mo, kundi bilang pasasalamat, Panginoon, sa mga ginawa mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Praise you. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all.
Hallelujah. Hallelujah. Napakadakilang pag-ibig mo, Ama, sa bawat isa sa amin na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Hindi mo inisip yung kanyang kapakanan, but Lord, you thought of us above all things, God. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa kagandahang loob mo sa bawat isa sa amin. Lord, nawa yung pag-ibig na yon, Panginoon, na naranasan namin, yung pag-ibig, Lord, na tinanggap namin na galing sa iyo, Panginoon, maibigay din namin sa iba. Maiparanas din namin sa iba, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay na daluyan ng iyong pagmamahal. Lord, maraming salamat for that privilege. We thank you for that opportunity, God, that you have chosen us, Lord. You save us, God. Maraming salamat. And Lord, this afternoon, we want to give you all the glory, God. All our thanksgiving, all honors, Lord Jesus, for your wonderful love. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Amen, amen. Thank you, Lord. Salamat. At nagising na ba ang lahat? At sa susunod po ng ating gawain, tayo po ay kumanta. Ngayon, tayo po ay kakain. The bread of life. At para po sa ating communion, gagawin po ng ating pastor, Pastor Wilfred Almahar. Amen. Hallelujah. Ihanda po natin ang ating mga tinapay, ang ating mga juice. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon at paghawak na po ng bawat isa po sa atin. Ang sabi sa Book of John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at maging dito sa aming pagsalo-salo ng tinapay na nagpatuloy na maging ang Diyos na nagsisimbolo ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay patuloy na ito ay isang paalala sa amin na nagbigay ito ng kalakasan, kagalingan at pagpapala sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat at sama-sama po kami na dumudulog sa hapong ito. Ano man po ang mga pagkukulang at pagkakamali sa buhay po ng bawat isa sa amin, ito po ay patuloy po namin na hinihingi ng kapatawaran, Panginoon, at tigit sa lahat, kami po ay maging karapat-dapat sa presensya mo sa umagang ito at ito po ay maging pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya ang lahat po ng ito ay amin pong pinagpapasalamat ang lahat po ng iyong kabutihan. Ang sabi po ni Apo, pasalamat at pinagpira-pirasiyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito, hallelujah, bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin pasalamatan at kanin ng tinapay. Thank you, Lord. Habang hawak po natin ang kopa, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi ang kopang ito, ang bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pasalamatan natin ang Panginoon at inumin po natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa kabutihan mo. Salamat po sa patuloy at walang sawa na pagkakalob mo sa amin ng napakaraming biyaya sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Start
Thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity. Kasi talaga, noon ba, share ko lang ha, kunti lang to. Pag ano pa, sa Katolik pa ako, hindi daw kami mag-ano, hindi ka pa nakakumpisal. So, hindi ka pa nakapagkumpisal sa pare. So, ngayon, I really have this opportunity talaga na linggo-linggo talaga magko-communion. And it helps me a lot. It changed me a lot. It grow me a lot. Na it's really wrong, the culture. But it's really a good opportunity na mabago ang kulturang Pinoy. Hallelujah. And salamat para po sa susunod nating gawain, the most awaited part, ang pinakamabait, pinaka anong tawag dyan, siya na po ang and the best mentor ko po sa spiritual, grabe to. Ito na po, wala na, hindi na natin kayang paghintayin pa. No other than ang atin pong mabait na pastor at naglilingkod na walang kapagod-pagod. Masikap po siya talaga kahit may ubo, may sipon. Gayahin po natin siya mga kapatid. Take it away, Pastor Mario Albelda. Naubutol din ako sa introduction mo. But nonetheless, maraming salamat sa very flattering na introduction. Kailangan pa ba na introduction? Pero salamat sa opportunity na tayo ay ginagamit ng Panginoon sa bawat isa so that we can encourage and we can build up one another. And we're looking for more people na magpapadisciple, magpapatulong, magpapamentor, lalo na po dito sa House of Refuge. Kayo diyan sa Cebu, no? Parang napakasaya ng mga taga Barangay Gusa, no? Nakadalawang screen pa sila. Mukhang hindi kayo kumasya sa isang screen na, kaya kailangan dalawa, no? So, salamat, nakikita ko ang saya-saya nila ngayong hapon. And salamat sa opportunity that we can be together again, no, every Sunday, bagamat virtually, ay naniniwala tayo that God is doing something. Amen? May ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Maaaring hindi ito agad-agad, no, pero somehow, no, kapag ka nagtanim tayo, di ba, usually, pag meron tayong seed, ito ay binaon natin sa lupa. For the next several days and weeks, wala kang makikita na resulta. Pero, mga kapatid, sa ilalim ng lupa, may nangyayari. Amen? And in due time, yung tinanim natin buto, unti-unti, magkakaroon na siya ng dahon, no? And eventually, it will bear much fruit. Kaya ganun din sa buhay natin. Kumisan, parang wala pa agad. Pero as long as we keep on receiving God's word in our lives, naniniwala ako sa kanyang sinabi na hindi babalik. My word will not return in void. No? Hindi babalik ang aking mga salita na walang bunga o resulta. Kaya, ayun, patuloy lang natin ipasakop ang ating mga sarili kay Lord. Sige, let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa hapon ito that again, you have gathered us together sa aming pong virtual worship celebration. Marami pong salamat, Panginoon, dahil alam namin na patuloy kang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin at hinuhubog mo kami ayon po sa inyong layunin at naisin para sa aming mga buhay. Kaya po, samahan niyo po kami ngayong hapon as we, Lord God, discuss another aspect ng aming mga buhay kung saan ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay lalago sa aming mga pananampalataya and we will become a true disciple of the Lord Jesus Christ. We thank you and praise you, Lord. We commit this time to you. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. 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 Ayan. So, mga kapatid, tayo po ngayon ay nagpapatuloy, no, sa ating series. No? Pangilang buwan na ba? I think na we're now on our 4th month, no, since we started this series last August, September, October, 3rd month pa lang pala, no, November, at napakarami na natin mga natutuhan.
And this afternoon, we are now on our 15th, no? Pang-15 pagtalakay natin doon sa tinatawag nating 24 vital aspects of a disciple of the Lord Jesus Christ. Normally, mga kapatid, pag sinabi nating vital, no, this speaks of importance, high value. Kaya nga, lumawa sa ating mga katawan, yung tinatawag natin mga vital organs, pag ang isang vital organ natin ay nag-malfunction, eventually the whole body will be affected. Kaya nga mahalaga na lahat ng vital organs of our bodies, no, are intact at in good condition. In the same manner with our relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya from the moment that we started ito pong series nito, we talk about a lot of things that we have to develop in our lives so that we could become a true disciple of the Lord Jesus Christ. Katulad nga last week, di ba? We talk about our faith. And ang sabi ng Bible that it is impossible to please God without faith, no? Napakahirap na matuwa ang Diyos sa iyo kapag wala kang pananampalataya. Kaya during the time of the Lord Jesus Christ, for several times, He has told His disciples, sabi niya, bakit ang liit ng pananampalataya ninyo? Have faith in God. No? So mahalaga pala yun sa atin na hindi lamang tayo uma-attend, dumadalon sa mga gawain, but personally, we develop our faith as a disciple of the Lord Jesus Christ. And so this afternoon, we are going to talk another important aspect ng ating relationship with God. And it is about love or pag-ibig. Yan. Baka naman kikiligin kayo dyan, ano? Hindi pa February, no? Next year pa yung love month, no? Pero since ito ay bahagi ng ating series, ay tatalakayin natin ito. And generally speaking, meron pong 3 klase ng pag-ibig. Una ay yung tinatawag na agape love. No, this is what we call as the God's kind of love. No, ito yung pinakamataas na uri na tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Secondly, ay yung tinatawag na eros love, no? Kaya yung word na erotic ay came from that Greek word eros, meaning ito yung romantic love that we have towards our spouses, no? Sa mga may mag-asawa, inararamdaman natin sa ating mga partner o kasama sa buhay. And thirdly, ay yung phileo love. Itong phileo love is what we call as brotherly love. The love that we feel with one another, tulad natin, no? Minsan pa lang tayo nagkita, pero every week nakikita tayo virtually, but then we feel that love already, no? Na kahit hindi pa tayo personal na magkakakilala, but somehow, through that phileo love or the brotherly love, nararamdaman natin yung ating concern, nararamdaman natin yung ating malasakit and love towards one another. Kaya po, mahalaga pala ito. Kasi si Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa, He described what it means to follow Him. Nung kanyang kinausap ang mga iba't ibang mga tao, especially calling upon His disciples during that time, He did not begin with power. He did not begin with preaching or miracles or ministry. But actually, Jesus told His followers na kung talagang gusto nyo maging tagasunod ko, you have to have love in your hearts. At makikita natin yan sa John 13:35 mamaya. So in other words, ang pag-ibig o pagmamahal is not just one aspect of discipleship, but it is the defining mark of a true follower. Kung gusto mong makakita ng totoong Christian, totoong believer, totoong disciple ni Jesus,
dapat nakita mo sa kanya yung pag-ibig, yung pagmamahal. Kasi ito ang defining mark that everything we do, our worship, our service, our giving, our teaching, or even leadership must flow from a heart by Jesus Christ. Kaya nga, dito po ang sabi niya sa John 13:35. Sabi niya, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Sa English, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. You see mga kapatid, from this verse, hindi niya sinabi that people will know you, that you are my disciple if you are very good in preaching. Hindi niya sinabi na makikilala kayo ng mga tao na kayo'y mga alagad ko pag gumagawa kayo ng himala, or when you do miracles, when you perform healing, when you prophesy. Ang sabi ni Jesus, people will know that you are my disciple if you have love for one another. In other words, ang pag-ibig po, mga kapatid, is very important. One of the most important trait, one of the most important mark that we have in our lives para makilala na tayo ay isang disciple ni Jesus. Hindi lang pala, uy, umaattend ako sa HOR. Uy, nagsisimba ako dito. Hindi lang pala ganun. No? Ang importante na katangian o bagay na taglay natin sa ating mga puso, because Jesus, as we see from that verse, is making it clear to them that the unmistakable sign of his followers is LOVE. Love, love, and love. So, hindi pala mahalaga kay Lord yung ating karunungan lang. Hindi pala mahalaga kay Lord yung ating mga ministry, the things that we do, or even the giftings that we have. Ang big deal kay Lord ay yung ating pagmamahal sa Kanya, our agape love towards God, and our phileo love towards other people. Kaya po this afternoon, we will try to look at some important things that we have to understand about love. Number 1, ang sabi po rito, ang pag-ibig o pagmamahal is Christ's new command. Ang pagmamahal pala ay isa sa mga bagong utos ng Panginoon sa atin. Parang ngayon, as we read through the Old Testament, Pastor, meron na ba kayong natandaan na salitang love sa nabasa natin from Genesis to Judges? Wala pa akong nakukuha po, Pastor. Parang wala pa tayo na-encounter na magmahalin nyo Wala pa, ang Pastor. ano ninyo, di ba? Di ba? Wala, no? And in fact, hanggang sa kabuuan ng Old Testament, you won't see any word na love. No? Kasi iba ang konsepto nga, iba ang imahe ng Diyos during that time, di ba? Binasa lang natin kagabi, patayin niyo yung ganito, ganyan, talagang grabe, no? Kaya nga, dito po ang sabi, yung palang pag-ibig o pagmamahal ay isang bagong kautusan ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang sabi ko dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ano yun? Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. See, parang nung ginagawa ko to, nagkaroon ako ng realization. Walang word na love in the Old Testament. No? Hindi uso. Kaya pala,
wala silang kaisipan o konsepto tungkol sa pagmamahal, no? Pagmamahal sa kapwa. Ang parating binabanggit doon is all about obedience, no? Sumunod ka, gawin mo kung anong pinapagawa sa iyo. Pero ngayon po, ang sabi rito, utos na ibinibigay ng Panginoon sa atin. In other words, sa pagkakaintindi ko ho, generally speaking, love is something that is not natural among us. Hindi ito default natin eh. No? Bakit? Kasi nga, we were born like a sinner. Tayo po ay mga makasalanan. And most of the time, ang iniisip natin ay ang ating pangsariling kapakanan at hindi kapakanan ng ibang mga tao. The reason why Jesus has commanded His disciples to love one another. Hindi po ito isang suggestion, hindi siya isang opinion or recommendation, but it was given as a command. And normally, mga kapatid, ang command, ang utos ay binibigay sa atin so that we follow. Di ba? Anumang utos, pag ibinigay sa atin, ang inaasahan po ay gagawin natin kung ano ang iniuutos sa atin. So here we see, brothers and sisters, na ang pagmamahal pala ay isang bagong utos na binigay ng Diyos sa atin. Ni-level up niya yung ating ugnayan, hindi lamang sa Panginoon, but even our relationship with one another. Na ang ibig sabihin, para magawa natin ang utos ng Panginoon magmahalan sa bawat isa, kinakailangang ipakita natin ang uri ng pag-ibig ni Jesus sa ating buhay, which is sacrificial, patient, forgiving, and unconditional. No? Yung kaya mong magsakripisyo tulad ng Panginoon. Inawit natin yung above all, di ba? Hindi niya inisip yung kanyang pansariling kapakanan. Rather, He was thinking about us. Di ba? Above all, higit sa lahat, ang inisip ng Diyos ay ang kapakanan ng bawat isa sa atin. Ang tanong, tayo kaya na natin yon? Kaya na ba natin magbigay ng sacrificial love that we will be thinking yung pong welfare of others rather than ourselves? A patient love, forgiving love, and unconditional. So mga kapatid, inuutusan ng Panginoon ng bawat isa sa atin to love one another dahil ito ay isang bagay, alam ng Panginoon, hindi normal sa atin. But when you become a believer, when you become a Christian, dapat nagiging default natin that we are now able to love one another. Amen po ba? Amen. Bagong utos na binigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, ang love ay hindi lamang bagong utos na binigay ng Diyos sa atin, but it is the greatest mark of spiritual maturity. Ano po sa Tagalog? Ang pag-ibig daw po ang isang malaking palatandaan para makilala mo ang isang tao as spiritually mature. Kasi maraming pwede mag-claim ako matagal na akong Christian, matagal na akong umaten sa church. Well, it doesn't necessarily mean dahil matagal ka nang sumisimba, ibig sabihin matured ka na. Hindi rin naman ibig sabihin na pag marami kang ginagawa, marami kang seminar na ina-attenan, marami kang Bible study, marami kang prayer meeting na pinupuntahan, it doesn't necessarily or it doesn't make you a spiritually matured Christian. Ano po ang isang palatandaan? If you are going to look for a spiritually mature person, hanapin natin yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung totoong pag-ibig sa Kanya. The way the Apostle Paul states in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 7.
Okay? Basahin po natin sa screen natin. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians 13? Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at iaalay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Hello? O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Grabe, no? Yan ho yung larawan ng totoong pag-ibig. No? Kaya nga, ang sabi ni Apostle Pablo, ang palatandaan ng isang makatotohanang disciple, kasi pwedeng uma-attend lang ng church, pero hindi siya disciple. Pag sinabi natin disciple, alagad ni Jesus, dapat ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na mapag-imbabaw, kundi yung pag-ibig na inilarawan sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 7. Grabe, no? Kaya ba natin to? Sabi rito, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang ugali. Di ba? Well, praise God sa mga testimony na narinig ko sa atin, no? The way that the Lord has transformed your life. Hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi masaya sa masasama. Grabe, mga kapatid, ang totoong pag-ibig daw ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Amen. Sino kaya meron sa atin ito? Hallelujah. Di ba? No? Makita natin, mga kapatid, na sinasabi ni Apostle Pablo, ang lahat ng kaloob, lahat ng giftings and ministry will become empty. Mawawala ng saysay kung wala rin namang pag-ibig. Kasi pwede ka namang gumawa ng miracles without love. Pwede ka mag-prophesy without love. Kaya sabi niya, kahit kaya niyong gawin ang lahat na ito, pero kung hindi niyo kaya ang magmahal, walang kwenta ang lahat ng bagay na yan. We can preach, we can prophesy, we can give, we can serve. But without love, it means nothing. Wala ring kwenta pag wala tayong pag-ibig sa bawat isa. That is why, true maturity, ang totoong ganap na alagad ni Jesus ay makikita hindi sa talento na meron siya, kundi sa kanyang patience, sa kanyang pagiging pasensyoso, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, sa kanyang kakayahan magpatawad, at sa kanyang kakayahan na magtiis sa lahat ng pagsubok ng buhay. Tayo kaya meron na nito? Mapagpasensya kaya tayo? O madali tayong magalit? Madali tayong mag-flare up? Tayo kaya mabait sa kapwa? O baka mabait lang tayo
sa labas, pero sa bahay natin, salbahe tayo. Di ba? May narinig ko nga. May mga taong, mga worker sa simbahan. Aba, sa labas, sa simbahan, ang bait-bait. Pero pagdating sa mga anak niya, aba, mura dito, mura doon. Galit dito, galit doon. Bakit? Kasi lahat ng kabaitan, nilabas niya sa labas. Pero pag uwi niya ng bahay, wala na siyang bait, nagiging salbahe na. Well, hindi ho ganun dapat. Are we humble enough para humingi, magpakumbaba sa panahon na tayo ay nagkakamali? At kaya ba natin magpatawad sa mga tao na maaaring nakakagawa ng hindi maganda sa atin? Mga kapatid, ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa anumang ritual o anumang uri ng paglilingkod. Pag-ibig pa lang ay sapat na para maging makatotohanan tayo sa ating paglilingkod kay Lord. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Number 3. Amen. Love is the fruit of the Spirit. Ang pag-ibig, ang bunga ng Espiritu. Hindi ko po sinabi na isa sa mga bunga. Hindi ko sinabi na love is one of the fruit of the Spirit. Rather, love is the fruit of the Spirit. In Galatians chapter 5 verse 22, itong sabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. But the fruit of the Spirit is love. Hindi yung sinabi na the fruits of the Spirit is love, kundi the fruit of the Spirit is love. Meaning, kapag meron kang totoong pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, everything will follow. Magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng patience, kindness, goodness, and faithfulness. Kaya nga mga kapatid, kung naka-encounter na kayo, nakakilala na kayo ng taong totoong may pag-ibig, normally, evidence sa kanila ang kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Why? Because love is actually the fruit of the Spirit. Real love, yung totoong pag-ibig, is produced by the Holy Spirit, not by human. Alam niyo po, kumisan, di ba? Minsan yung mga kasiyahan natin, nanggagaling lang to from external factors. Pero yung totoong kagalakan, no, ito yung nagmumula from the Holy Spirit, from your inward being. Hindi dahil sa mga circumstansya ng buhay mo, kundi yung mismong ikaw mismo yung nakakaramdam nito. At ang isang spirit believer is a love-filled believer. Alam niyo po, ako po bilang pastor, ang orientation ko po ay from the Pentecostal or the Assemblies of God, na normally, tinuro sa amin na one of the evidence of being spirit-filled believer ay yung mag-speaking in tongues. Pero ako, habang tumatagal at sa karanasan at pag-aaral, I came to understand na hindi pala ho yung speaking in tongues lang. Hindi rin yung pagpaprophesy. Hindi rin yung paggawa ng mga himala. Ang dapat pala nating hanapin kung ang tao ay totoong puspos ng Espiritu Santo, ay yung taong puspos ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ho sa external lang, kundi yung the way na kanyang itrato ang mga tao sa kanyang kapaligiran, kung papaano niya pinapahayag o pinapakita ang kanyang pagmamahal sa Diyos. When we grow in love, we show the world that Christ, kapag tayo po ay lumalago sa ating pag-ibig, pinapakita natin sa buong mundo that God is transforming our hearts. See, mga kapatid, tandaan po natin that God is still in the business of transforming our lives.
Hindi pa siya tapos sa atin. Kaya nga nag-aaral tayo para matuto tayo, di ba? Hindi natin sinasabing perfect na ang bawat isa sa atin. That is why we are learning. Because God is still in the process of transforming us. Pero dapat unti-unting nakikita natin na yung dating wala sa atin, ngayon na meron tayo, ay unting lumalago ang ating pagmamahal towards God and towards one another. Love is the sign of true faith. Ang pag-ibig daw ho, ang palatandaan ng tunay na pananampalataya. Kaya po mahalaga sa atin mga kapatid na maintindihan that one of the important aspects ng buhay natin ay i-develop natin yung ating pagmamahal. Una, sa Diyos. Pangalawa, pagmamahal towards our families. At pangatlo, pagmamahal towards other people. Kasama na dyan yung mga hindi pa born again. Dapat mahalin din natin sila. So, paano natin maipapakita yung ating love in action? Well, we have to understand mga kapatid na ang pag-ibig na pinag-uusapan po natin dito, hindi lang siya dapat pag-ibig sa labi o sa salita. It must be put in action. Amen? No, dapat gagawin natin ito. How do we show our love in action? Number one, kapag meron ka ng kakayahan to be able to forgive those who hurt you. Meron na kaya tayo nito? Nakakapagpatawad na ba tayo sa mga tao na ka-offend sa atin? Di ba? Well, sabi ko nga, lahat tayo, in one way or the other, we experience, no? Meron tayong iba't ibang karanasan kung saan nakakaranas tayo ng sakit ng damdamin because we feel other failed us. No? Yung bang kung minsan may mga tao tayo inaasahan, baka itong taong ito makakatulong sa akin, perhaps itong taong ito meron magagawa sa sitwasyon ko, pero it turned out na walang nangyari. Nasaktan tayo. Mga kapatid, we have to show our love in action. Forgive those who hurt us. Ako naranasan ko, sabi ko nga kila Pastor, Pastor, grabe no, kung sino yung parang inaasahan mo, ina-expect mo, wala. Pero yung mga taong di mo inaasahan, ito yung meron. Sige, patawarin na lang natin, siguro, baka may pinagdadaanan din yun. Pero, nagkakaroon tayo ng kakayahan to understand and forgive those who hurt us. Di ba yun nga yung prayer sa the Lord's Prayer? Patawarin mo kami, forgive us as we forgive others. Kung kaya mo na mag-forgive, somehow, meron ng love sa puso natin. Pangalawa, serving with humility. No, naglilingkod tayo na meron tayong kababaang loob. Tandaan po natin mga kapatid, like ako, alam ko na kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga mentorship kung saan tinitrain natin ng iba because our time on this earth is very limited. No? Pastor, ilan nga ba yung number of years sa Bible na lifespan ng tao ngayon? No? Ilan? Ako na. Di ba parang 70 yata yun eh. Nasa Book of Psalms yun eh. Parang normally, yung standard 70. Pastor, ilan taon ka naman ngayon? 68 to. Magsi-69 na ako sa April. Magsi-69 na. Kung titignan mo, 2 taon na lang. No? Pero, pinagpipray natin, hahaba pa ako. Magsi-60 na ako ba? 10 taon na lang ang ilalagi ko dito. No? Para no? Pero tandaan natin mga kapatid kami, we realize the fact that our time on this earth are very limited. Kaya nga, sinasanay natin yung iba. At sa pagsasanay na ginagawa natin mga kapatid, tulad ng Bible study natin kagabi, binibigyan tayo ng Diyos ng mga leaders, spiritual leaders, para maging protection ng buhay natin. Para alagaan kayo, ingatan kayo. And we, as your leaders, we serve with humility. We don't pretend na kami ang magiging Lord ng buhay nyo na,
o gawin nyo to, ganyan, ganon. Hindi ho. But we serve with humility because we realize the fact na ang paglilingkod ay isang privilege rather than an opportunity. Pribilehyo lang ho ang paglilingkod. Kaya dapat maglingkod tayo na mayroong kababaang loob. Minsan kasi, may mga naglilingkod lang na pakitang tao. Kasi kailangan may tao, kailangan nandiyan kayo, kaya magiging mabait ako. Hindi. Mga kapatid, we have to serve with humility. Thirdly, we can show our love in action by giving, what's that? Giving generously. Kaninang umaga sabi ko sa mga taga-Bulacan, parang alam ko naman, in one way or the other, lahat tayo merong kakayang magbigay. Pero ang tanong, yung iba, paano kaya ang pagbibigay natin? Are we giving generously? Or nagbibigay lang tayo pagka feel natin or in the mood tayo, kaya magbibigay tayo? Mga kapatid, we can show our love in action towards God, towards our church, by giving generously. Amen po ba? Parang wala akong masyadong nakikitang reaction. Amen po ba? Amen. No? We have to give generously to God and to His people. Pang-apat, preserving unity in the church. One way that we can show our love towards God is by preserving our unity in the church. Yes, meron tayong, minsan may mga disagreements, meron mga hindi pagkakapare-pareho, but ultimately, it is our responsibility to preserve our unity in the church. And lastly, reaching the lost with compassion. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, that we have to show our love towards others with compassion. Kaya nga, nandun yung ating advocacy, di ba? Yung campaign natin, punuin natin ng langit. And hindi natin mapupuno if we are not going to reach the lost with compassion. Kaya nga, kailangan maramdaman natin na mayroong pangangailangan. Ang pangangailangan ng ibang mga tao sa Diyos. That is why we have to reach out to them with compassion. In conclusion, tandaan po natin that love is the heartbeat of a true disciple. Ito yung tibok dapat ng puso natin. Magmahal tayo sa Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating mga pamilya. Because if we want to represent Christ well, we must love Christ well in our hearts. Love is not just spoken. Hindi lang sinasabi ang pagmamahal. Pinapamuhay ito. When you say that you love God, you have to live it. When you say that you love your family, you have to show it. When you say that you love others, you have to reach out to them. Let's pray. Lord, marami pong salamat for teaching us this afternoon tungkol po sa pagmamahal. Tulungan mo po kami, Lord, we pray na patuloy mong i-develop ang aming mga puso sa aspetong mahalin ka namin sa aming buhay, mahalin namin ang aming pamilya, mahalin namin ang aming iglesia, mahalin namin ang bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, at nawa po, Lord, we pray na tulungan mo po kami to be able to really love one another as you have commanded us. We thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. At lagi mong tatandaan sa pamagitan po ng pagmamahal, mahal na mahal namin ang church na ito, ang House of Refuge. Mahal ko kayo, mga kapatid, kaya nga nandito tayo ngayon dahil mahal natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon dahil ang ating pastor talaga ay full of wisdom, full of compassion, lahat na. At pagpapalain ka pa ng Diyos, mahal na pastor. Hallelujah. And sa susunod po ng ating gawain,
At dahil po mapagmahal tayo mga House of Refuge, atin pong ipanalangin ang ating UPG at gagawin po yan ng ating kapatid, Sister Mildred Salvador. Take it away. Thank you, Sister Pe. Magandang hapon muli sa ating lahat, mga kapatid. Ang atin pong persecuted church ay ang Central African Republic. Ang bansa po ito ay matagal nang may mga armadong grupo na kumukontrol sa malalaking bahagi ng bansa dahil sa kawalan ng matibay na rule of law. May mataas na antas ng impunity, ibig sabihin maraming armadong grupo ang nakagawa ng karahasan ng hindi pinaparusahan. Tulad na lamang po sa pag-atake sa mga simbahan ng armadong grupo. May mga banta sa buhay ng mga pastor at church leader, lalo na kapag nagsasalita laban sa kanila. Pagkawala ng mga tahanan ng ating mga kapatid na Kristiyano dahil sa karahasan, sila po ay lumikas. At pagkumpiska o pagsira ng mga ari-arian, na pag-aari ng mga kapatid nating Kristiyano, negosyo man yan, bahay, at tindahan, ay maaari nilang kunin, simbahan, sinisira. At may mga Kristiyanong babae at bata ang dinudukot at inaabuso at pinipilit na pagpakasalan ang mga membro ng armadong grupo na ito. Kaya mga kapatid, ito po ang sinapit ng ating mga kapatid na Kristiyano sa bansang Central African Republic. Ipanalangin po natin sila at nailayo sila sa mga panganib at patatagin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Panginoon. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Central African Republic. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming mga kapatid na Kristiyano doon. Lord, sa gitna po ng karahasan at panganib, ikaw po ang kanilang maging kalakasan, kublihan at pag-asa. Panginoon, iligtas mo po sila mula sa masamang loob na nais manakit po sa kanila. Tagin mo po ang kanilang pananampalataya sa iyo. Lord, pagpalain mo po ang mga pastor at lahat po ng pamilyang nakaranas ng mga pag-uusig. Pagalingin mo po, Panginoon, ang kanilang mga sugat, physical man yan o emotional, Panginoon. Patatagin mo po sila sa gitna ng mga pagsubok na ito. Puspusin mo po sila ng kapayapaan at kagalakan na nanggagaling sa iyo. Lord, hipuin mo po ang puso ng mga gumagawa ng karahasan at dalhin mo po sila sa liwanag ng katotohanan at pagsisisi. Panginoon, pagharian mo po ang bansang Central African Region at itaguyod mo ang totoong kapayapaan at hustisya. Panginoon, ikaw ang aming Diyos, hari ng kapayapaan, kanlungan at aming pag-asa. Hallelujah. Maraming salamat mo, Panginoon, sa kabutihan. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Maluwalhati ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, kapatid. Kapatid Mildred, salamat at patuloy po nating ipagdasal dahil mahal na mahal po natin sila. And next po na ating gawain ay offering Truly Yours by me. So babasahin ko po sa Korinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ito po, sinabi na po ito ni Pastor Mar sa kanyang preaching kanina, na the fruit of love is giving. And thank you, Lord, na
gina I'm practicing it. I'm practicing it now and I'm praying. At hindi ito tungkol sa halaga kundi sa loobin. Dapat ito ay kusa. Yes, may pagpapasya at puno ng kagalakan. Mahalaga ang masaganang pagbibigay kaysa halaga na mismo. And talaga yung heartily ba kasi God is binigay na sa atin lahat from the beginning pa siya na talaga hindi tayo pinagkukulang, siya na ang ating hininga, na mahal niya tayo. So we have to give also what's for the Lord Jesus. And mga kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin para po ang bawat isa ma-practice natin to. So let us pray. Hallelujah. Ama naming mapagbigay, salamat po sa inyo nang pinagmulan ang lahat ng aming mga biyaya. Kinilala po namin ang lahat ng aming tinatanggap ay sa iyo. Yes, Lord. Ngayon, inaalay po namin ang aming tithes and offering. Hindi nang may pag-aatubili, kundi nang may masayang puso at pasalamat. Gamitin po ninyo ang handog na ito upang mapalaganap ang inyong kaharian, matulungan ang nangangailangan. Yes, Lord, hallelujah. At maging pagpapala sa inyong buhay. Turuan niyo po kami na magbigay ng may pag-ibig at katapatan, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name, amen. Amen. At sa susunod po nating gawain, ang prayer for the nation. Ay, meron pa pala. Ano pa yun? Para po sa ating Taiwan. Sorry? We may cheerfully give our tithes and offering para sa Taiwan. You can give your tithes and offering on site or call Kuya Itchang to deposit. Please contact Kuya Itchang. At sa Pilipinas po, send your tithes and offering via GCash, care of Sister Marilyn Almahar, 0961-612-1030. At sa Alegria po, mga kapatid, just PM or kalabitin niyo po si Sister Cel Indrina. Maraming salamat. God bless the cheerful giver. At sa susunod pa nating gawain for prayer for the nation and closing prayer, Kuya Yuchang, take it away. Good afternoon. In the Christ, the biggest is the love. If we never receive His love, we cannot love each other. And if we don't know how Jesus loved us and then how the God loved us, we cannot love our friend, our family, or our everyone. So we have to learn how to receive His love first. And then when He gives us love, we can love anyone. Let's start to pray for the nation and closing prayer. Heavenly Father, we lift our nation into your hands. You see every need, every challenge, and every heart within our land. We ask for your wisdom to guide our leaders, your righteousness to shape our society, and your peace to calm every division. Bless our families, strengthen our communities, and restore what is broken. Let justice flow like a river, and let compassion rise among us. Protect our nation from harm. Guide us in truth and help us walk in your light. May your will be done
in this land, and may your glory be revealed through the lives of your people. In Jesus' name we pray. Lord Jesus, thank you, your love. Thank you, die for us. Without you, we are nothing. Our Father, your love is the biggest. From the starting, the earth, you love us. Everything you prepare for us, prepare for us, give us enjoy in this life. Thank you. Thank you, Jesus, for being with us and speaking to our hearts. Thank you. As we live this time, let your word remain alive in us. Strengthen us to walk in faith, to love others, and to live out what we have revealed today, received today. Cover us with your peace, guide our steps, and keep our hearts close to you. May your presence go before us, and your grace surround us, and your love in our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Yun po, tayo po namako with our doxology. Let's praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa hapon po ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat nagbigay ka na naman ng mensahe ng pag-ibig, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat ikaw po ang pag-ibig, O Diyos. Salamat po sa nagatid ng mensahe na pinadala mo, Panginoon. Nasa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, patuloy po siyang pagpalain, maging ang kanyang sambayanan po, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa hatid ng mensahe ng pag-ibig, Panginoon. Punuin mo ang aming pong mga puso na mas lalo ka po naming mahalin. At patuloy na mahalin, Panginoon, maging ang aming pamilya, maging ang aming iglesia, Panginoon, at maging sa labas, hallelujah, ay patuloy po naming maiparanas ang pag-ibig na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw po ang Diyos na napakabuti. Tulungan mo po kami na maipalaganap ang iyong pag-ibig at pagmamahal maging sa mga nangangailangan ng pagkalinga mo po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Maraming salamat po for joining us. Abag natin kalimutan ang mensahe ng Panginoon sa atin na tayo ay makikilalang alagad niya if we love one another. So, we have to love one another. Praise God. Picture taking po tayo, mga kapatid. Okay? Smile tayo. Yung mga naka-off cam, picture taking tayo. Ayan. Okay, smile. Lahat ng in love kay Lord. Smile. 1, 2, ready, go. Ayan. So, God bless you, mga kapatid. Let's continue to praying for our nation. No, as you may all know,
Ngayon po ay meron nagaganap na mga rally, mga protesta, pagtitipon for the next 3 days. Panalangin natin ang ating bayan na maging mapayapa at makulong ang dapat na makulong, maparusahan ang dapat na maparusahan, ibalik ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Shalom, shalom everyone. God bless you. We'll see you on Thursday. God bless. Thank God you po, bless you. Pastor. God bless you mga Thank you. taga Cebu. God bless you. Ingat po lagi. Love, love, love! Love, love, love. Thank you po. Thank you po sa Hope and joy.